Matapos ang EDSA. EDSA is the greatest moment in Philippine history para sa akin. Bakit? For 4 days, millions of people, pinakita nila ang pinakamagagandang bahagi ng Pilipino. Pagkamaka-Diyos, pagiging malikhain, pakikipagkapwa, bayanihan, mapagbigay, mapagmahal sa kapayapaan, maka-Diyos, pakikiramay. Lahat ito lumabas sa 4 days of EDSA. Ginaya tayo ng mundo. Dahil sa EDSA, sa example natin, nagsibagsakan lahat ng communist dictatorship sa Eastern Europe. USSR, the biggest communist country, because of people power that they imitated with us, well, the Chinese also imitated people power. Kaso lumawin lang sila sa Tiananmen Square noong 1989. Tayo, yung isang Chinese, ginaya niya ang mga Pilipino. Nag-iisa lang siya, kailangan niya isang pulutukan lang. They were saying, laban, laban. Kahit hindi nila alam kung ano ibig sabihin. Ginaya tayo ng mundo. But after 20 years, what happened to us? All communist countries happened, people power happened with them. They are now rich countries. People power became successful. The birthdays of people power hindi naging successful. I believe it is because 4 days lang para sa ating revolution. But the revolution must not end. Must continue. Pero hindi siya nagtapos. Okay. Tignan nyo yung bansa natin. Tignan nyo yung bansa natin. Ang bansa natin, parang isang bansang walang patutunguhan. Papasok at papasok sa isang game show kahit matapakan ng iba. Ganyan na ba kadesperadong bansa natin? Ang korupsyon sa ating lipunan, parang hino-hostage ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating kabataan. Dahil dito, siyempre, parang ayoko nang maging Pilipino. May sinurvey noon, hindi ko na maalala kung saan ko siya narinig. Sinurvey ang mga bata. Anong nationality ang gusto nyo? Sabi nila, number 1 daw, gusto lang maging Hapones. Amerikano. Number 1, gusto lang maging Amerikano. Number 2, gusto lang maging Hapones. Nakalimutan ko yung number 3, number 4 lang ang maging Pilipino. Nakakalungkot. Ayaw na maging Pilipino ng marami. At syempre, marami sa atin, dahil impyerno ang buhay sa bayan na ito, ayaw natin maranasan ng anak natin yung ganitong klaseng buhay. Maaaring tayo komportable ang ating buhay, pero tumingin tayo sa labas. Titingin lang tayo sa bintana. Napakarami ng mahirap na nakapaligid sa atin. This country is a sinking ship. Of course, kapag ka nagsisink ang, diba? We are in deep shit. This country is a sinking ship. Ganda yun, eh? Yellow submarine, diba? Nice. If this country is a sinking ship, then what are you going to do? Abandoned ship. Abandoned ship, of course. Bakit ako magre-remain? Run, jump, swim, and go to America. Hindi ba? Marami sa atin, hindi ko tinutukoy dito ang mga OFWs. OFWs, pag sila po'y umalis, sila po'y babalik, hinabalik nila ang pera ng mga dayuhan sa atin. At binibigyan nilang ginhawa ang mga pamilyang Pilipino at mayroong matatag na ekonomiya dahil dito. Inasco, ang isa sa pinakamayamang bansa, rubbing elbows ako kung minsan kahit sa mga Sobel de Ayala. Tinanong ko, sir, how's the economy? Very good. Sabi niya ganyan. Because of OFW money. They did not say because of us, the rich. Because of OFW money. Bayani talaga yung mga OFWs. Ang tinutukoy ko dito ay kayo na may mga kakayahan na isama ang buong pamilya, umalis, kalimutan ang magiging. At marami po kinakalimutan talaga natin. Sa US, may bias pa rin sa Pilipino. Magpapalit ka ng itsura para mas maging mukha kang Latino. Mayroon pa na konting highlight dyan, may accent po. Ganon na yung Pilipino pag-minsan. Not necessarily ikinahiya nila maging Pilipino, but because hindi masyadong respetado yung Pilipino, kailangan lang makita. At
some talaga, ayaw na nila. Kalimutan natin ang Pilipinas. Marami, masakit yung ganun. True. Maliit ang tingin natin sa ating sarili. Maliit din ang tingin sa ating daigdig. Isang Greek dictionary, naglabas ng definition ng Filipinesa. Hindi lang isang babaeng Pilipina o nanggaling sa Pilipinas, kundi isang domestic worker from the Philippines or a person who performs non-essential auxiliary tasks. Mga walang kwentang gawain. Chief Chow, sabi niya, challenge kasi natin ang claim ng China sa Spratly Islands. Sabi ni Chief Chow, ang Conrado de Quiros ng Hong Kong, columnist. Sabi niya, there are more than 130,000 Filipino-based working as $3,500 a month cheap labor in Hong Kong. As a nation of servants, you don't lecture muscles at your master from whom you earn most of your bread and butter. Nation of servants. Kayo mga Pilipino. Sa Desperate Housewives, nakita natin, di ba, not from some med schools in the Philippines. Ito yung mga narawan sa daigdig. Tignan niyo po, itong Encyclopedia Dramatica, ito pa joke. Joke itong encyclopedia dito. Pero yung joke may laman. Tignan niyo po yung sinasabi. The people of the Philippines, known as Filipinos, are best known for their overseas service as cafeteria personnel, minimart clerks, and hotel maids, as the type prostitutes in countries around the world. Filipinos like to think they are Asian, but in reality, found Filipino boys have grown part of the Niga culture and have become in a sense second-class niggers. Niga na, second-class niga pa? Pastilan. It is also known fact that Filipinos have the ugliest race in the entire earth, and that their men and women have the smallest toot and toot in the world. You can identify Filipino by the way they look. If they are short, ugly, have ugly flat noses, and smell like trash. Pilipino ka, Pilipino ako. Masakit. Pero pag minsan, hinahayaan na lang natin. Bakit? Hindi kaya ganun din? Ang tingin natin sa ating sarili. Pag maliit ang tingin ng mga Pilipino sa kanilang sarili, ito po yung nagtatranslate sa liit ng tingin ng isang individual ninyo sa inyong sarili. Bakit? Pilipino kayo. Tignan nyo ang individual na Pilipino. Di ba kung minsan parang inisip niya, mas magaling talaga ang foreigner kasi sa akin. Wala akong panalo sa Amerikano niya. Kasi foreigner siya, mas matalino siya. Mas magaling siya. Yung mga babae, ganun din pag-iisip. Mag-aasawa na lang ako ng Amerikano. Mas okay yun.